Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Kami nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa na mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Tignan ninyo ang statistic. Nung bagyong Undoy, 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus. Halos doble ng Undoy. Kaya yung flood control ginawa natin para sa mga baha kagaya ng Undoy. Bago ito, kausapin nyo yung mga tao. Yung mga lugar na gumuho ang lupa, ngayon lang nangyari yan. Hindi pa nangyari sa buong buhay nila, sa buong kasaysayan ng mga lugar na yon na gumuho ang lupa dahil napakalaki ng tubig. Tapos yung mga nabaha, ganun din. Bumabaha siguro dati, pero hindi ganito kalaki. I'll tell you the truth, it's never enough. It's never enough. I wish we could do more. We're doing everything that we can, but you know, when you lose a life, you lose a life. What can you do about that? You know, when you lose a life, you lose a life. What can you do about that? Umaranggada sa pinagkakatiwalaang opisyal ng pamahalaan si Vice President Sara Duterte, ayon yan sa latest survey ng Pulse Asia. Sa inilabas ng naturang survey firm para sa third quarter ng taon na kinalap mula September 6 to 13, pinatunayan ng pangalawang Pangulo na siya pa rin ang pinakamalapit sa puso ng mga Pilipino. Humangalawa naman sa kanya si Senate President Chis Escudero na may 56% habang lumagapak sa 50% si Pangulong Bongbong Marcos. Hulelat naman si House Speaker Martin Romualdez na nakakuha lamang ng katiting na 31%. Sa report na ito ng Pulse Asia ay tila pinahiya nito sina Marcos, Escudero at Romualdez na una nang pumalakpak sa media dahil sa hiwalay na survey na inilabas naman ng Okta Research kamakailan kung saan ay nilambaso na umano nila si BP Sara pagdating sa tiwala ng bayan. Duda tuloy ng iba ay tila mind conditioning lamang ang ginawang pagbibida ni Romualdez.